every minute sa buong araw, hindi ka mawawala ng ano. Hindi lalagpas yung araw na walang worship song na tumutugtog. So sobrang saya. Tapos nung one time, nagpunta kami sa site. Dalaw lang kami nung boss ko. Kinausap niya ako. Nakikinig kami sa radyo na tungkol kay Lord yung pinag-uusapan. Kinausap niya ako habang sobrang traffic pa uwi eh. Hindi, habang nasa traffic, kinausap niya ako. So sabi niya ganito, hindi ito yung mga yung mga eksaktong words. Pero Tagalog naman to, hindi naman to English. Sabi niya, so ikaw Gab, anong mo? Ganyan. Hindi pa tapos yung tanong niya. Pinagot ko na. Sir, Christian sir, ganyan. So anong Christian ka? Ay, hindi ko alam sir. Promise di ko talaga alam. Basta kasi bago pa lang ako, hindi pa lahat matututunan mo pagsimula, di ba? Sabi niya, Baptist siya. So ako, ano bang Christian ko? Naging ba yun? Ganyan kasi. Basta Christian, basta love ko si Lord. At love ako ni Lord. Kita niyo naman, may bago ako rin. Loko lang. So sabi niya, yun nga, sabi Christian sir, ganyan. Tapos, pero hindi na pa ako nakapag-church yung ganyan. Pero hindi pa pala yun, sabi niya, basta, nakalimutan ko na yung ito yung pinaka tumatak sa akin, sabi niya. So if you die today, sure ka na ba na sa heaven ka mapupunta? Napaisip ako, sabi ko, hindi po. Sabi niya, so wala ka pa talagang relationship kay Lord. Tapos nanahimik na lang ako, tapos nagsasalita siya. Kasi naisip ko rin talaga yung sinabi niya. Hanggang makarating kami, nanahimik na lang ako. Tapos, yan. Hindi ako maiyak. Tapos, ayun na, isang beses, bumalik ulit ako. Titry ko ulit. Tapos, nahiya pa ako kasi parang parang rude yung dating or bigla ka na lang ulit papasok sa isang lugar na iniwan mo. Pero hindi naman sa akin kasi trato nila sa akin. Ganun pa rin. Tapos tumaas pa, parang naging mas welcome pa ako. So kung ang ibig ko lang gusto ko sabihin sa inyo, kung mahayaan nyo lang si Lord na parang hindi na connect yun, pero sige. Kung hahayaan niyo lang si Lord na gumalaw sa puso niyo, kung hahayaan niyo lang siyang papasok. Kasi ako doon, hinayaan ko siya eh. Sige, susunod ako, ganito pala ginagawa. Hinayaan ko siya kahit hindi ko pa feel eh. Hinayaan ko lang. Hanggang sa tumagal, naramdaman ko. Naramdaman ko yung pag-ibig niya, yung love niya. Tapos, mas pakaramdam ko parang nagkaroon pa ako ng mas malaking purpose sa buhay. Hinayaan ko lang siya. So, hayaan niyo lang siya na pumasok, manood sa inyong mga buto. De promise. Seryoso. May intindihan niyo ako pag hinayaan niyo siya. Everyone, bless lang natin si God. Let's just pray for Him. Lord, salamat sapagkat ibang klase kasi ako honestly, one of the best thing na nandito siya, Lord, na nagsa-celebrate kami ng Christmas celebration kasama namin, nakabalik siya. Lord, maraming salamat at dakila ko, Diyos, sa buhay niya. Thank you, Jesus. Amen. Palakpakan natin si Gab. Come on. Yan. Dami yun. Okay, sino blessed doon? Ano ibig sabihin nun? One thing I learned sa walk kay Lord, kahit gaano kakalayo, mawala, mandamig, o walang relationship kay Jesus, siya gagawa ng paraan. Agree ba kaya? Yes! Alam ba si Gab? Ano lang yan eh, nasama lang doon sa tambayan, hindi niya kinawento eh. Kasi dati tumatambay kami dito sa rooftop. Ayan. Nagkataon kasi, yung isa sa mga nag-invite sa kanya, yung isa sa mga kasamayan niya umuwi, hindi pa umuwi, tatambay pa sa itaas. So, out of nowhere yata nasama siya sa... Ewan ko paano ko ba nasama sa amin. Basta may tambayan kami sa itaas, nasama siya doon sa tambayan sa itaas. Doon yung araw na yun, nagbago yung buhay niya.
May mga tao siyang wala dito yung nakausap niya, sayang. May kumausap sa kanya. Kami hindi namin siya pinapansin kasi nung unang panahon, pag nakita niyo si Gab, nakaganyan lang yun. Pag tinanong ko yung problema, wala. Ano niya yun? Siya yun. Siya yun. Ngayon nagsasalita na. Laki ng binago ni Lord. Agree ba? Oh, so, ibig sabihin sa katabi mo may pag-asa ka pa. Di ba? So, isang nga malakas na palakpak sa ating Panginoon. So, asal ko si Ara para sa ating opening. Okay. So, itong portion na to, we are here on our offering for God. So, okay. You have your envelopes or sige, check nila. Ayan. Pero first, let me share this to you. Malapit na ba Christmas? Ano bang date ngayon? 20? January 20? December Okay, December 20, 2015. So we have 5 days to go. 5 days to go before yung Christmas. At doon natin i-remember. Diba? Diba to? Yung Christmas. Pag naririnig natin yung Christmas, usually ang naiintindihan natin o ang unang mapasok sa isip natin, Christmas party, pagkain, diba? Magpupuklod-puklod ang mga pamilya and friends. May reunion. Tama ba ako? Tama ba ako? But most of people, hindi nila nare-realize na yung pinaka-purpose why we have Christmas celebration, di ba? Wala naman talagang sinabi sa Bible. To tell you the truth, wala naman talagang sinabi sa Bible na ito, December 25, natin kopong-kopong ang birthday ni Jesus. Di ba? Wala naman ganun sinabi eh. But, nakikisabay na lang tayo, di ba? Sa kung ano yung celebration na ginagawa ng mundo. And that is on December 25, every 25th of December, we are to celebrate yung birthday ni Jesus Christ. Di ba? But, ayun nga, sabi sa... And it is a wonderful thing to remember na si Jesus, may isang Jesus na ipinanganak sa mundo. May isang Jesus na binigay si Father God para i-save ang all mankind. Diba? All mankind. Sabi nga sa Isaiah 9:6, for to us a child is born. For to us a son is given. And the government and the responsibility will be on his shoulder. And the government will be on his shoulder. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Diba? Parang masarap pakinggan. A child is born for us. Diba? A son is given to you. Diba? Para ma-save ka. Para hindi ka magkaroon ng eternal death. Para hindi ka mamatay. Para magkaroon ka ng eternal life. Ayun. Pero, meron tayong isang thing na, kasi, di ba, masaya din Pasko, ang saya lang, cute-cute ni baby Jesus, pinanganak siya, nakikita natin yung, ano yun yung design, yung Belen. Ayan, nakikita natin si Joseph and si Mary, the Magi, the wise men, may mga cattle. Pero a big thing we miss. Sabi sa Isaiah 53:5, but he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. And the punishment that brought us peace was on him. By his wounds, we are healed. Yun yun eh. Yun yung nakakalimutan natin. Na may ipinanganak nga na Jesus. Pero nag-stop na lang tayo doon. Hindi na natin tinignan what's thereafter. When si Jesus lang naman, yung namatay sa krus para sa'yo. Diba? Si Jesus lang naman yung hinampas yung likuran. Diba? Maaari na-twist pa yung buto niya. Nakikita na yung laman-laman niya habang pinapahirapan siya, diba? Tapos ipinako sa krus. Para kanino? Sabihin mo, para sa akin. Sige, sabihin mo. Para kanino? Para sa akin. Namatay si Jesus para sa krus. And I believe this is the perfect timing for us to remember that this God, this Jesus, died for us. Diba? Pero anong connect lang sa offering? Ate Arang, layo mo naman eh. Diba? Pero ito nga yun eh. Someone died for us. Diba? Sabi kasi, this season of Christmas is also a season for giving. Amen ba? Amen. Diba? Parang, we got to remember yung mga taong naging parte ng buhay namin. We send them gifts, diba? Ganun. And, ito na rin yung perfect timing for us to remember na, you know what? Diba pag nagbibigay tayo, paano ba tayo nagbibigay? Nakasara yung kamay? Diba hindi? But when we give, nakabukas yung kamay. Diba? At isang bagay na natutunan ko, sabi ng boss ko, nung Friday, when we give, bumukas yung kamay natin, tapos, andun, pag bumukas yung kamay natin, then we are ready to receive. Tama ba?
Tapos, na-realize ko si Jesus, hindi na siya gumano nung pinako siya sa krus. Parang gano'n. Open arms, hindi open hands. And this time, maaaring hindi mapapantayan ng anumang ibibigay niyo sa Panginoon. Di ba, hindi niyo mapapantayan yung pag-ibig na ibinigay niya sa inyo. Pero, gusto ko malaman niyo na pag nagbigay kayo sa God, ang iisipin niyo, parang sinasabi niyo sa kanyang, Lord, I love you, and I wanna offer this thing for you. Diba? Hindi ko man mapantayan yung ginawa mo sa krus, but at least I wanna give it to you as a sign of my offering to you. Amen ba? So yun, this time as we give, wag lang open hands, but open arms, open hearts, open minds. Lahat na lang pwedeng i-open, ibigay mo kay Jesus. Diba? Lahat na lang pwedeng bunutin mo na. Ibigay mong offering sa Panginoon because He deserves your highest praise, and highest honor, and highest worship for Him. Amen ba? So, let's do this time para magbigay kay God. Praise. Praise. Ay, ba? Ay, ba? Praise. Okay? Okay lang ba na-extend natin yung kamay natin to this thing? Yung offering natin kay God, and let's pray for it. God, marami pong salamat that this time you are here. Thank you, Jesus, na kahit unworthy kami, ginawa mo kaming worthy. Thank you na kahit unholy kami, ginawa mo kaming holy. Thank you, Jesus, that you died in the cross, at the cross, God, for us. And this time we remember na hindi ka lang yung baby na ipinanganak sa Bethlehem, na hawak ni Mary at nire-rejoice over ni Joseph. Pero ikaw yung Jesus na namatay sa krus, ipinako para ma-save ako. And God, hindi man namin mapantayan yung pag-ibig mo sa pamamagitan ng offering namin sa iyo ngayon, itong bagay na to, Lord Jesus. May you be the one to open doors para ma-expand yung kingdom mo, Lord. Through Bible studies, Lord God. Yes, Lord. Open doors, Father God, para makakilala yung mga lost souls para sa iyo. Yes. And for you, God, na gamitin mo ang simbahan na ito para mag-heal ng mga wasak na puso, Panginoon. Yes, Lord. At mga tao na captivated ng mundong ito. Salamat, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Amen. Amen. Gagawin tayo bago mag-proceed sa word. Can I invite everyone? Let's stand. Tapos, can I call yung worship team? Yung, si Chris Burr lang. Hindi na yung buong worship team. Si Chris Burr lang. Sino ba? Si Junior, si Ara. Saka ilang backup. Ilang backup. Yun lang. So, we're going to sing a song muna. Na may kinalaman tayo, may kinalaman sa word for today. Okay? John, thank you. Okay. So, this is what we're going to do. Bago tayo mag-proceed doon, sino dito, para ka lang bata? Sino dito? Okay. Naniniwala ka na anak ka ng Lord? Amen. Wala. So, wala. Walang naniniwala dito, anak ka ng Diyos. Okay, ulitin ko na lang. Sino dito naniniwala anak ka ng Diyos? Balitan ko Sino na ayoko nang sisigaw. Gusto ko taas ang kamay. Sino dito naniniwala anak ka ng Lord? Taas ang kamay. Lakas. Okay, sigurado ka. Paano pag sabihin ko sa'yo, mayaman ang God mo? Wow. Hindi ito mayaman. Wala na. Okay. Paano kung sabihin ko sa'yo, si God ay tawag doon? Hindi lang mayaman. Pwede kang gawin magandang lalaki, pwede kang gawin magandang babae. Sino naniniwala? So wala. So lahat yung mga hindi nagtaas ng kamay, pangit tayo. Okay. Okay. Ang point ko,
May kakantahin tayong song. Okay, may kakantahin song. Actually, ito na yung Christmas song natin. Okay, ito na yung Christmas song natin throughout the whole service. Christmas song po ito. Okay? Pero hindi siya yung Jingle Bells, hindi siya yung Merry Christmas, hindi yun. Isang song siya, pero gusto ko kantahin mo siya parang bata. Pwede ba yan? Kung hindi mo kabisado yung song, pwedeng pakinggan mo siya. Pero pagdating ng pre-chorus, kasi pre-chorus, wala naman siya ibang pre-chorus kundi la 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 la. Alam mo yun? Kaya, sino dito kaya kumanta ng la 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 la? Diba? Kaya naman natin. Tama mali? Tama. Tapos ang chorus niya, wala naman siya ibang chorus kundi glory to God. Kung bakit yun, mamaya malalaman niyo sa message kung bakit yun, yung kakantahin natin bago tayo mag-start. So, sino dito ready umawit pa sa loob? Kaya magalang di tayo abutin isang oras. Hindi na abutin isang oras ito. Siguro mga isang araw lang. Okay, sige, let's just declare the goodness of God. Let the earth rejoice. Heaven comes to you. And while the city sleeps, a child is born. Come on, declare.
lang yung mga hindi nyo makilala. Pwede ba yun? Okay, nakita ko na. Okay, so Ken, walang libre po yung harap. So, Kilala ba kita? libre po yung harap, pwede po tayo pupunta sa harap. Punta po tayo sa harap. Hello, Lima. Punta po tayo sa harap. Meron lang akong very short message lang to, napakaikli. Siguro, para sa inyo mahaba, pero para sa inyo may kito. Mga 30 minutes, okay lang ba? Can I have your time for 30 minutes? So, maikli yun, kasi isang oras talaga ako eh. Honestly, wala akong message na ginawa. Walang bagong sulat, wala akong pinag-aralan. Ang ginawa ko, busy ako nagtatrabaho nung presentation na hindi naman nila pinalabas yung video presentation. Siguro ako dumating kayo kanina. Pero later on, habang nagkakainan, mapapanood nyo yun, wala akong ginawa. Pero ang daming tinuro sa akin ng Lord this week. Tapos, I was asking God, Lord, bakit hindi ako nakagawa ng message? And, kagabi niya binigay yung message. And it's a Christmas message. At siya yung pinaka-unang Christmas message sermon ko. May outline na siya, ibig sabihin siya ay nagawa anong year ba ito? 4 years ago. O, di ba? Pero naniniwala ba kayo na kahit 4 years ago, may dating pa rin siya hanggang ngayon? Naniniwala ka ba na itong mensahe na ito para sa'yo? Yes! Okay. So, can you get your Bible and can we stand? Pastor, bakit gano'n? Tatayo, upo. Ipapagod. Parang nag-exercise ka naman. Okay, hindi. But honestly, can we stand in respect to the Word of God? Okay, pakibuksan sa Luke. Sa Book of Luke. Saan ka na? Luke chapter 2. Then simulan natin ang verse 8. Luke chapter 2 verse 8. Yung wala pong Bible, share po natin. Share po tayo sa ano. Andun na? Luke chapter 2 verse 8. Tapos, let's read. Wala verse 8. Now there were in the same country shepherds living out of the field, in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Verse 10. Then the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger. And suddenly there was with the angel of a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, on earth, peace, goodwill towards men. So it was when the angels had gone away from them into heaven, that the shepherds said to one another, Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. God, let this message of yours na inalaw po ninyo yung lingkod na maituro 4 years ago, maituro ko sa kanila na na may significant kung sino kami ngayon at kung ano sitwasyon namin ngayon. Thank you, Jesus. Amen. Pwede bang isang malakas sa palakpakan? Okay, unang tanong. Sino dito ang baby? Sino may baby damulag ba dito? Ay, may baby damulag ba dito? Sino dito ang baby? Come on. Sino dito? Ayun na pa. Sino dito may kapatid na bata? Kapatid na baby? Meron ba? Meron? Kapatid na baby? Baby baby. Kagalit ko. Ang ganda ba? Okay.
Parang comment, tabihan niyo naman to. Dapat may partner. Okay. Yung kapatid, iniwan. Okay. Okay. Sino dito may baby? May kapatid kang baby sa bahay. Kasi ngayon mismo, meron kayong baby sa bahay. Meron ba? Meron, isa. Meron din kami sa bahay. Wala na. Okay. Sino dito may kapatid? Tapos ikaw yung panganay, nandito ngayon. Noong unang panahon na nagkaroon ka ng kapatid at yung kapatid mo ay mukhang baby at baby pa siya, ano ang pakiramdam? O, ikaw nagkaroon ka ng kapatid na baby pa na sanggol, ano ang pakiramdam? Sino dito sabi mo sa akin, Pastor, gusto kong ibang klase, nag-iba yung atmosphere ng bahay. Sino ganun? O sino dito, nainis ka kasi hindi ka na makatulog, maya-maya, ikaw titingin, ayun, meron daw isa, di ba? Sino natuwa ka, nagkaroon ka ng kapatid? Na bata, tapos sabi, ang hope mo, sana hindi na lumaki, sana forever nang maliit, di ba? May ganun ba? May ganun ba? Okay. May nagsabi nito, normally, pag ang isang tao, ang isang bahay, nagkaroon ng bata, lalo na baby, it will never be the same. Ganun. Ang isang bahay, sa mga pagkakataon, nakita ko siya na ang isang bahay nagkaroon ng mga bata, nagkaroon ng baby, it's never been the same. Nagkaroon siya ng kung magkakaroon tayo ng baby dito, so, bakit? Ito yung sinasabi ko kasi yun yung message ko. Yun yung message ko. Kung magkakaroon tayo ng baby, example, may nagpasok dito, si Daniela kasi hindi na baby ito eh. Okay? Merong baby na dumating dito. Tapos itong baby na to, ano mararamdaman mo? Na sobrang cute. Sino lalapit sa kanya? Sino susubukan siyang buhatin? Sino susubukan siyang kurutin? Halikan, sino? Wala. O, sigurado kayo Pag may pinapunta akong baby kayo, walang lalapit dyan Okay. Hindi, kasi normal sa tao, ang isang bata kasi, ang isang sanggol, meron kasing kakaiba yan Parang meron niyang kakaibang karisma, kakaibang magnet na lagi kang ilalapit sa kanya. Tama mali? Parang siyang magnet. And the same thing, sino naman dito na handa mong ibigay ang lahat kahit magmukha ka ng ewan, kunyari umiiyak yung bata, tapos susubukan mong patawanin, o kaya gusto mong makakuha siya ng magandang picture, papatawanin mo siya. Aside mo magmukha ka ng ewan, sino gano'n? May baby kang pamangkin, yung itsura mo mukhang ewan na... Tas, walang gano'n sa inyo, ako lang. Kawawa naman kayo. Okay? Hindi, honestly, kasi ibig sabihin, ang isang bata may kakayanan niyan pagawa ka ng isang bagay, pagawa sa isang bagay na hindi mo normal na nagagawa. Agree? Yes or no? Yes. Yes or no? Okay, subukan mo sa matanda. Patawanin mo yung matanda, anong itsura mo? Yung, alam mo yung mukha ka nung pinapapakit mo yung sarili mo para, di ba? Liga, chu-chu-chu, mga ganun ka pa. Well, ano mo yung tapos nagbe-boses baby ka, nagbe-baby talk. Yes or no? So, try mo nga sa katabi mo kung kaya. Sige, try mo lang sa katabi mo, di ba? Baby talk, di ba? Okay, kaya? Okay. Hindi kaya. Kasi hindi yung bata. Tapos sino dito, may baby. Tapos pag kayong baby, anong tawag dito? Alam niyo yun, yung kailangan magpalit ng lampin o diaper. Tapos wala yung magulang niya. Ikaw yung walang choice na gagawa nun. One day, kailangan nyo matutunan to kasi one day magiging magulang din kayo. Naniwala ba kayo? So hindi ka magkakaroon ng anak, kawawa naman kayo. Okay. Then one day, magiging magulang ka rin at para sa mga kalalakihan, isa sa mga pinaka-worst, sa mga lalaki to isa sa mga pinaka-worst, sayang hindi ko na download yung video. Sa mga kalalakihan, isang pinaka-worst yung nagpapalit. Alam mo yan, nagpapalit ng lampin, lalo na pagka tumubo yung baby. Guys, sino dito kaya niyang palitan ng lampin ng baby niyong pamangkin o pinsan? Guys, lalaki, sino may experience na dito? Sino dito may experience na pinalitan mo siya maliban kay Kuya Chris? Game, taas ang kay. Nagpalit ka ng lampin, hinugasan mo siya, and so on and so forth. Meron isa. The rest, wala. Ganito kasi,
Ito kasi, ibig sabihin yung bata, may kakayanan yan paggawan ka ng mga bagay na hindi mo normal na nagagawa. Agree? Kung yung katabi mo bata ngayon, may kakayanan yan paggawan ka ng bagay na hindi mo normal na nagagawa. Tanungin mo yan, sabihin mo sa kanya, libre mo ako mamaya. Ano mo ano sabihin? Di ba? Okay. Ang title ng message ko ngayon, when He came as a baby. Si Jesus, bakit siya dinami-dami? Tanong ko, bakit si Jesus sa dinami-dami na pwede siyang pumunta dito, bakit bata? Bakit sa form ng isang bata? Ang inaasahan ng Israel, noong unang panahon, pumunta siya dito, darating siya, isang mandirigma, isang savior. Because they've been expecting a savior. Kasi nung panahon na pinanganak si Jesus dito sa earth, under sila ng Roman Empire. Roman rule. So, nag-aantay sila ng someone na will liberate. Pag sabi liberate, someone na magpapalaya sa kanila. Parang Andres Bonifacio, parang ganon. A hero. Someone na mandirigma, someone na ililig sila. Someone na powerful, a powerful person. Pero, anong dumating? The Savior. Powerful person ba? Yes. Pero in a form of what? Baby. Ano? Nakakita ka na ba ng bata at sinabi, di ba? Sugod mga kapatid, bata. Nakakita ka ng gano'n? Imagine mo, bata sa mga sugod mga kapatid. Ikaw, ano? Pag may bata, ay nabawa siya, yan, yung bata nito, sinabi sa'yo, baby, kunyari, bagong labas sa sinapupunan ng nanay niya, bilang nagsalita, di ba? Sugod mga kapatid. Anong gagawin mo? Susugod ka o tatakbo? Ay nako, okay. Kasi yun ang inaasahan ng Israel. They've been expecting. Kaya nung dumating yung baby, that sinabi, a Savior has come, tapos pumunta yung mga shepherds, tulad ng nabasa natin. Nakita ba nila? Nakita nila. If you're going to read yung Bible, nakita nila that the shepherd has come. Nakita nila yung baby. Nakita nila yung baby sa saban. Nakita nila si Jesus. At hindi lang nila nakita. Anong ginawa nila? Pinamalita. Pag babasahin mo yung Bible, sinabi doon, pinamalita nila. Sinabi, uy, may nanganak yung Savior, pinanganak yung Savior sa araw na to. Maraming na-amaze, maraming namangha. At tanong, asan yung mga namangha? Asan yung mga na-amaze? Meron ba dito yung tipong napawaw ka? Wow! O sige. Yung gano'n lang, yung nag-wow ka lang, namangha ka lang for a moment, tapos wala na. Tapos kung sinabi sa'yo, lika, punta tayo, hindi, busy ako eh. Sino gano'n? Diba? Paano ko sabihin ko sa inyo, merong, magbigay nga kayo ng isang event na gusto-gusto yung puntahan. Anong event na pwede natin puntahan lahat? Okay, example. Okay, manlilibre ako ng Enchanted Kingdom. Ay, huwag na natin gawin example. Gawin natin totohanan. Manlilibre ako ng Enchanted Kingdom. Lahat ng pupunta next week, manlilibre ako ng Enchanted Kingdom. Sino naniniwala? Ba't ka naniniwala? O, diba? Ibig sabihin, ganon. Diba tawang sisigaw ka, woo! Yeah, pumunta ka. Tapos, pag sinabi, o, sino naniniwala? Wala na. The same thing experience ng mga shepherd. Yung mga tao na mga sila sinabi, uy, talaga, pinanganak yung Savior? Hindi ka puntahan natin nandun. Hindi. Busy ako eh. Busy ako. Parang ganun tayo. Sa Bal, merong Christmas celebration. Niyaya ni ako binibaw kay Junior. Kayo di ba in-invite ni Junior? Di ba? Deliver ba kayo pamasahe? Pag hindi kayo deliver, sabihin niyo sa akin ha. Hindi. Pero naniwala ako. Kasi ang layo nila eh. To be honest, ang layo po nila. Galing sila sa Muntinlupa, sa kasulong-sulungan ng daigdig. Layo niya, okay? Pero it's just amazing. Sino dito galing sa malayong lugar? Ang dami di ba? Okay. Ay, meron pa rito eh. Kaibigan ko, galing dito, galing sila ng Kabuyao, Laguna. Galing pa yan na Singapore. Pero, what happened? They came here because meron naniniwala sila may gagawin si Lord. Agree? Now, ano ba meron ginagawa ang isang bata sa atin? Number one, bakit bata pumasok si Jesus Christ dito at hindi mandirigma? Kasi merong meaning yun. This is the first part. Lahat ng matatagpuan niyo sa verse 10. Number one, why did He came as a baby? To tell us that He came to bring what? Good news. Para sabihin sa atin na ang dala-dala niya walang iba kundi
Good news. Pakisabi yung salitang good news. Sino dito, ano mas gusto mo? Good news o bad news? Okay. Pag ikaw may ibabalita sa iyo, sabi sa iyo, may ibabalita ako, isang good news, isang bad news. Ano unang gusto mo una? Bad news. Totoo. Bad news. Bad news. Sigurado ka? Para may pampalubag after. Bakit may pang-elevate? Dati, alam ko good news muna yung kadalasan. Good news muna, kung sakaling bad. Ngayon, He came to bring good news to us. Ano ba yung good news? Na a Savior has been born. At yung Savior na yon, hindi lang Savior ng Israel. Ibig sabihin ng Savior, hindi ka lang niligtas sa kasalanan mo. Linawin natin. Pag sinabing Savior, inayos niya pati buhay mo. Agree? Alam niyo ba, minsan iisipin mo, ang Lord, kung hindi ko siya naiintindihan, sorry for the word, but I will use these words. Okay, I will use this word. At hindi ako nahihiyang gamitin itong salitang to. Minsan nakaka-bad trip. Hindi, honestly, being human being, minsan nakaka-bad trip. Kasi, meron kang plano eh. Meron kang plano, then suddenly, yung plano mo, masisira. Sino nakaramdam ng ganon? Kasi hingi ka kay Lord, magpe-pray ka, Lord, ipasa mo ko. Ang dami nag-pray sa'yo at sinabi sa'yo, makakapasa ka, board exam, and so on and so forth. Tapos biglang hindi ka nakapasa ng board exam. Ano mararamdaman mo? Honestly, bad trip o hindi? Yung totoo. Yung totoo, yung totoo. Yung totoo, di ba? Parang, Pastor, nalulungkot ako. Actually, kung nalulungkot ka, hindi mo sasabihin sa tao na pag tinanong ka, ano, may posible ba kay Lord tapat pasigad? At sagot mo, ewan, hindi ko alam, ganyan. Yun. Tapos may pagkakataon din, minsan si Lord, may mga bagay siyang ipapasuko sa'yo sa hindi mo alam na dahilan bakit niya ipapasuko sa'yo. Tama mali? Di ba? Papasuko niya sa'yo, saya-saya ng usapan niyo, saya-saya niyo, dahil isang araw, wala na. Honestly. Bakit? I don't know. Pero, sabi dito, Jesus came so that He will bring what? Good news. Na sa kabila lahat ng nararanasan mo, sa kabila lahat ng pinagdadaanan mo, mayroong magandang balita. Tama mali? So sabihin mo sa katabi mo, mayroong magandang balita nag-aabang. Okay. So, kung mayroong magandang balita, ang pinaka-best na balita, walang iba, kundi itong salitang ito. Safe tuloy, salvation. Salvation. Pakisabi ng salita ngayon, salvation. Okay. Tatanungin ko kayo. Sino dito, pag kunyari, bigla may nahulog ng misa yung dito sa atin, may nuclear bomb, nahulog sa atin. Dito mismo sa building, nahulog dito, tapos tatay, naglaho na dito. Makikita ako ba kayo? Ako kasi sigurado ako saan ako pupunta. Kayo? Yes! Sigurado ka? Yes! Sigurado ka? Oh. Masasabi mo ba dito sa harapan? Sigurado ako kay Jesus ako. Masasabi mo ba? Yes! Hindi ako perfect. Nagkakamali ako. Marami akong kasalanan. Sobrang dami. Hanggang ngayon. Pero bakit sigurado ka? Kasi may relationship ako kay Lord. At dahil may relationship ako kay God, alam ko na even though hindi ako perfect, mahal niya ako. Yes? Yes! So, tatanungin ko kayo. Sino dito sigurado ka kay Jesus ka? Pag nakimagtaas ang kamay, wala. Tanungin nyo na lang sarili niyo. Kung hindi ka sigurado, I pray bago kayo lumabas sa pintuang ito, siguraduhin nyo. Tama? Kasi hindi nag-aksaya ng panahon, yung taong nagdala sa'yo dito, para umuwi ka na hindi ka nakakasigurado kung may relationship ka kay Lord o wala. Nandito siya, nag-aksaya siya ng panahon ng pamasahe, ng pagod, nagkakasaway, nagkakaulit. Pumunta ka. Kasi alam bakit? Yung taong nag-imbita sa'yo, mahal ka niya. Alam mo ba yun? Yung taong nagdala sa'yo dito, sobrang mahal ka niya. Dapat pakainin mo yan mamaya. Alam mo ba yun? Madami-dami yan. Oo, dapat ilibre mo yan. Di ba? Sobrang mahal ka niyan. Alam bakit? Kasi yung taong yan, naranasan niya yung pagmamahal ng Lord eh. Naranasan niya yung pagbabago ng Lord sa buhay niya. At gusto niya maranasan mo rin. So, sino dito handang ilibre yung taong nag-imbita sa kanya dito mamaya? Ay, wala. Ay, kawawa naman kayo. Alam niyo ba yung story ko?
There's this person na kachat ko lang. And this person na nakachat ko lang, nag-eyeball kami. Tawagin yung date yung date, pero it's not a date. Nag-eyeball kami, pinakain niya lang ako. Then, dinala niya ako sa ganitong setting. Dinala niya ako sa ganitong event. And that day, 11 years ago, my life totally changed. Who is Pastor Mike before? I'm, hindi naman ako gangster. Ano lang ako? Batas. Alam mo na yan, yung batas ako. Kaya kaya ko magkaroon ng girlfriend na pasok kami ng sine, paglabas namin kami na. Kaya, hindi, gandang lalaki eh. Ganun talaga. Hindi, pero honestly, I thank God kasi He changed me. He changed me. Hindi lang niya binago ako, pinagaling niya lahat ng puso ko, ng sa puso ko, everything. Hindi ako ganito before. I cannot even speak sa harap before. Pero He changed everything. Amen? Yes. So, palakpakan natin ang Panginoon natin. Pwede ba yun? So, gusto mo ba ng good news? Yes. Gusto mo ba ng salvation? Yes. Alam mo ba kakibat ng salvation na yun? May blessing, may healing, may freedom. Alam mo ba yun? Hindi lang basta niligtas ka, na kay Lord ka. Hindi. Pag sinabing you are saved, aayusin ni God kahit kasulok-sulukan ng buhay mo. Kahit minsan, hindi mo naiintindihan bakit ganun pag-aayos niya, pero sasabihin niya sa'yo, anak, magtiwala ka sa akin para sa best mo yan. Agree ba kayo? Aayusin niya yan. Aayusin niya yan. Sino mag-aakala na yung taong, yung mga bagay, etong bagay na to, eto, di ba, alam niyo ba dito sa kwartong ito, it's first time, alam po ba ninyo na yung church ng Bang ay nagsimula, alam mo lang church natin, Biamings Living Ministry, ayan. Nagsimula kami sa UP. Nagsimula kami sa UP, doon kami, nauulanan kami. Ilan kami? 8. Ilan tayo dito ngayon? Diba? Nauulanan. Tapos nung nag-uulan, di namin alam kung tutuloy pa namin o hindi. Dumating sa pagkakataon, nadadalawa na lang yung natira. Pero, nandito pa rin kami. Eh bakit? Kasi may pangako si Lord, lagi siyang merong good news. At isa sa good news niya, sabi niya, isang araw, bibigyan ko kayong magandang lugar. Ibinigay niya. Kung kaya niyang gawin yun sa akin, sa amin, kaya niya rin gawin sa inyo. Amen ba? Pwede ba pala natin si Lord? Okay, pangalawa. Okay, point number 2. Dumating siya bilang baby, nasa verse 10 pa rin to, to bring great joy. Meron lang naman ako 3 points. 4 points pa rin. Number 2, to bring great joy. Sino dito masayahing tao? Sino dito sobrang masayahing tao? Tingnan mo. Okay. Tapos sino dito? Ganito. May mga tao kasing ganito, hindi mo alam bakit sila pinanganak na ganito eh. Yung tipong, pagkatingin mo lang sa kanila, matatawa ka na. O kaya sila yung tao na pagpasok ng kwartong ito, sobrang gloomy ng room. Tapos pagpasok ng room, sobrang saya. Alam mo yung gano'n? Party. Ang tawag sa kanila sa personality assessment ay sanguine. Sila yung tipong grabe, happy-go-lucky, party-goer, masayahin lagi, akala mo walang problema, and so on and so forth. Sinong ganun dito? Meron pa? Normally, Pastor, ano ang masasabi mo quality ng taong ganyan yung tao? I'll tell you paano. Pag minsan yung tao trying hard na magpatawa, siya nag-joke out of nowhere. Tapos hindi mo alam kung matatawa ko, maaawa. Sino makakita? Ay, marami nandito sa church. Marami yun. Okay, yung isa, ando sa gilid. Okay? Yung isa, nagsalita lang kanina. Okay, ngayon. Kilala niyo na. But anyway, he came as a baby to tell you, merong joy. Kasi kung umiiyak ka, sabi sa Bible, morning comes in the evening, but joy comes in the morning. Diba? Joy comes next. Maring iiyak ka, sorrow comes in the night, but joy comes in the morning. Maring iiyak ka ngayon, maring umiiyak ka ngayon, at maring iiyak at iiyak ka in the future. Pero hindi naman forever iiyak ka na lang. Tama? At kay Jesus, I'll tell you, kahit umiiyak ka, meron pa rin joy. Naramdaman mo na bang umiyak na tumatawa? Ako naramdaman ko na yun. Iiyak ka tayo tatawa, iiyak ka tayo tatawa. Parang hindi mo na kung nasisira ka na ng bayad. So, no? Pero, minsan, Pastor, anong pinagkaibahan ng happiness sa joy? Simple lang. Ang happiness nakadepende sa mga bagay na ibibigay sa'yo, matutuwa ka na.
Ang joy, kahit wala ka matanggap na regalo ngayon, masaya ka pa rin. Agree? Yes! At kahit ikaw na nagbibigay ng pera, nauubusan ka na ng pera, at ikaw na ubusan ka na mabibili ng... Sino dito na ubus ng kanyang third